Hi everyone, it's been a while na nakapag-vlog tayo. So right now, we're privileged na makakapag-start tayo ng another vlog, no? So our topic for today is fear or takot. So ano ba yung mga fear natin? Yan ang mga tanong natin later, no? Ano yung mga kinatatakutan natin? Pero bago yung lahat, let's open our Bible to Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Okay? Don't be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Yan ang sabi. Sa Tagalog o interpret din natin, no? Huwag kang matakot sapagkat ako'y nasa sa inyo o nasa sa iyo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Yan. So, medyo yung verse natin, no? Parang pinapalakas niya yung loob natin. Kasi nga, 'di ba, walang gawin si Satan kundi steal, kill and destroy, 'di ba? 'Yun ang pinaka gusto niyang mangyari, no? So, let's proceed to the topic itself. Ano bang kinatatakutan mo? Dahil sa araw ng mga puso last February, marahil ang suliranin mo ay sa puso. Marami nga natatakot tayo. Maaari nga natatakot tayo na mang-iwan o iwanan. Ano man ang rason, huwag mong hayaan ang takot ang manaig sa paggawa ng tama. Yan. Kasi di ba minsan takot ka, so ayaw mong tumulong, ayaw mong kasi nauuna yung fear mo, yung takot mo, no? Maraming tayong bagay na kinatatakutan. Sa dilim, di ba? Brown out, takot ka kasi walang ilaw o liwanag. Takot ka kasi final exam na, baka bumagsak ka. May problema yung kaibigan mo, alam mo kung paano mo siya tutulungan, pero wala kang ginagawa kasi natatakot ka sa iisipin ng ibang tao pag tinulungan mo siya. Yan. So, ano pa ba? Marami, no? So, ano pa kayang mga takot natin? Takot ka maaring sa kalusugan mo, no? Dahil may mga nararamdaman ka na pero ayaw mo magpatingin. Yan. Or malamang malala na yung kalagayan mo at takot ka sa nalalabing oras ng buhay mo. Kasi marami tayong mga pasyente, no, na critical na pero hindi pa nila alam kung saan sila talaga mapupunta. Yan. So, marami tayong kinatatakutan. Yun nga. Pwede ding takot ka kay commander kasi nag-OT ka na naman. Yun nga lang. Hindi sa opisina. Saka ba nag-OT? Baka sa tropa. Yun ang medyo yari tayo dyan, no? So, ano pa mga kinatatakutan natin? Dami. Siguro kung naiisip nyo na lahat, takot ka kasi may naghahanap sa'yo, o takot ka kasi may nagawang ka hindi maganda na baka balikan ka, no? Takot ka kasi nakanti mo yung kapitbahay mo, no? Baka abangan ka sa kanto or what. So marami tayong bagay na maring kinatatakutan. Pero sabi ko nga, lahat to hindi binibigay sa atin ng Diyos yung takot na to. Ang takot galing sa evil yan, no? So pinakamaganda, para mawala yung takot mo na baka konti na lang yung oras mo, takot ka kasi baka hindi mo nagampanan yung mga trabaho mo, takot ka kasi baka may pagkukulang ka sa pamilya nyo. Lahat ng takot na yan, hindi nga yan galing sa ating Panginoon. So, pinaka maganda mong gawin para mawala yung takot mo ngayon na nararamdaman mo, magdasal ka, no? Humingi kang tawad sa Diyos. Sabi mo sa kanya na totoo lang yung kasalanan natin, humingi ka ng tawad. Ang
si Papa God, wala siyang gagawin kundi ano tayo, protektahan kanya sa mga bagay na magnanakaw, steal, no? Kill, papatay sa'yo, at destroy, yung sisira ng ah, yung hinaharap mo. Iniisip mo, na-reject na naman ako, 'di ba? Parang ano ba 'yan? Pang ilang attempt ko na 'to. Bakit hindi pa rin? Tandaan mo ang Panginoon, si Papa God, may plano 'yan sa iyo, sa buhay mo. Hindi ka lang niya hahayaan laging wali, no? O wala. Sa salitang bakla, wali. Hindi ka niya hahayaan laging talunan. Minsan, inilalagay niya tayo sa mga bagay, sa mga hindi komportable na sitwasyon, upang wala na tayong ibang magagawa kundi ang umasa na lang sa Kanya. Huwag ka nang mag-alala. Ipapakita sa iyo ni Papa God na siya ay tapat. Ang kailangan mo lang manalig at magtiwala na ililigtas ka niya sa iyong kalagayan, sa kahit ano pang sitwasyon mo, maging sa pag-ibig, pinansyal, emosyonal, mental, physical, kalusugan, ano pa yan, kahit ano pa yan. Eto nga pala, may tanong ako. Isisingit ko to kasi medyo ano to eh. Paano pala kung tapat sa atin ang Panginoon? Tapat sa atin si Papa God, pero tayo hindi. Paano pala pag gano'n, no? Magandang tanong to eh. Ano ba ang mga dahilan bakit di tayo nagiging tapat? Paulit-ulit tayong nagkakasala. Sabi nga sa Matthew 24 verse 5, For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Sa Tagalog, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo, at marami ang kanilang maliligaw. Yan. Ang linaw English, Tagalog, no? So, isa pang verse, Jeremiah 22 verse 9. And the answer will be, because they violated their covenant with the Lord their God by worshiping other gods. Yan. Sa Tagalog, at ang isasagot sa kanila, sapagkat hindi nila tinupad ang kasunduan nila ni Yahweh na kanilang Diyos. Sa halip, sumamba sila at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Yan. So, two verses na pinakamalinaw. Ito, sinasabi dito sa verses na to, parang, para sa akin, parang religion to eh. Kasi sabi, many shall come in my name saying I am Christ, and shall deceive many. So, it's a religion, no? Kung iisipin natin, religion to. May religion na nagsasabi na ganun. Sa bagay, wala naman sigurong religion na magsasabing, kapatid, dito ka sumamba sa amin. Hindi ito si Kristo. 'Di ba? Walang ganun na magsasabi sa atin. Napaka-ano naman, ano, 'di ba? Walang magsasabi ng ganun. Lahat sila, lahat ng religion, sasabihin, dito ka sumamba, kapatid. Dito ka manalig kasi ang Panginoon nasa sa atin. Ganyan, 'di ba? Lahat ganun. So, ganun din daw yung sabi sa Matthew 24 verse 5. Aanyayahan ka, hihikayatin ka na sumanib sa kanila, no? Yun nga lang, sa Jeremiah 22 verse 9, kung iisa-isayin natin, sinasabi naman dito, sinira daw ng mga tao, no? And the answer will be because they violated their covenant with God. Dahil sinira nila ang aming kasunduan, kontrata. Covenant is kasunduan, or kontrata, or tipan sa Tagalog, no? So, sinira daw ang kanilang sinira daw natin ang covenant kay Papa God, ang kasunduan. By worshiping, dahil sa pagsasamba ng ibang Diyos o Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Ang mga Diyos-Diyosan ngayon sa panahon natin 2024 tayo ngayon. Ang Diyos-Diyosan ngayon ay mga idols, 'di ba? Ano-ano ba yung mga reliyon na
bibigay ng mga sasambahin. Actually, hindi lang idols, marami din. Minsan gadget. Ano ba ba't sinabi natin sinasamba ang gadget? Kasi yun ang laging hawak eh. 'Di ba? Pagising na umaga, hawak cellphone. Hawak gadget. 'Di ba? Hanggang makatulog, hawak pa rin. Hanggang nahulog na lang sa... Minsan nabibitawan pa nga, 'di ba? Sa sobrang antok, nauuntog sa mukha natin. So, yun, isa sa nakakatawang sinasamba ng tao ngayon is gadget, no? Nakakalimutan na makipagkapwa-tao, tumulong sa mga nangangailangan, yan. So, siguro kailangan natin i-observe kung ano yung mga ginagawa natin at bago natin kung ano yung tingin natin na mali. Sobra tayo dito, dapat bawasan natin, parang gano'n, no? Pero pinakamahalaga, yung sinasabi dito na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan or sa mga idols. Diba? Worshipping other gods. Yan. Marami tayong, may mga reliyon tayo nakikita na nagsasamba talaga sa mga idols. Pero syempre, sabi nga dito na huwag sasamba. Actually, meron pa marami tong verse na pwede pang idugtong dito. Yung kay Moses na lang, the Ten Commandments, di ba? Yung sa Exodus chapter 20, verse 3, first commandment yun. Ano sabi? Do not worship any other gods besides me. Ibig sabihin gusto ng Panginoon, siya lang ang sasambahin natin. Walang iba. Walang ibang Panginoon. Siya lang. Walang ibang idols. Walang kung sino-sinong padre o kung ano-ano. Wala. Siya lang. Si Papa God lang. Walang ibang sasambahin. Our God is a jealous God. Sabi nga yun sa second commandment, no? Do not worship ano sabi sa second commandment sa Exodus? O yung mga Bible scholar diyan, alam nyo din. Sabi, 'di ba? Wag daw gagawa ng any shape of a bird. Do not worship any idols in the shape of a bird or a fish, parang gano'n, no? Or any animals, no? For I am a jealous God. I will not be your sin parang unpunished to the first up to the anong generation pa, no? Fourth ba yun, generation? But I lavish the ones that that who loves me naman, no? Yung parang until eternity. So sinasabi dito na magising na tayo. Tama na yung tulog ng tulog, di mo na alam, samba ka ng samba, mali na pala yung sinasamba mo, di ba? And di mo napapansin yung dagok ng buhay, parang ang hirap, ang bigat. Kasi mali po yung sinasamba eh. Kumbaga, kasi ito na pong nakagawian ko eh. Parang ninuno ko pa ba, lolo ng lolo ko, ito na po yung sinasamba namin. Bali na na-acquired ko na lang po to, parang namana namin. Nakalakihan namin, kaya ginagawa namin. Pero ikaw, gumising ka na, 'di ba? Asa last na tayo, end times na tayo. Hanggang ngayon tutulog-tulog pa rin, walang alam. Ilang henerasyon na 'yan, 'di ba? Di mo ba papansin yung sinasamba, hindi 'yun ng Panginoon. Ang daming sinasambang idols. Kung ano-ano, may Buddha, may yung yung sa Thailand ng mga iba-iba, ang dami. Tapos dito pa sa Pilipinas, 'di ba? Ano bang parang bumalik tayo sa panahon ni Moses. Noong time ni Moses, yung mga Israelites, sila yung mga nakulong, 'di ba, sa Egypt. So, ang dami din yung mga sinasamba eh. Pero binigyan sila ng chance ni Papa God. Pinalabas sila sa Egypt. Pero hinabol sila ng Pharaoh, 'di ba? Ang dami din nilang sinasamba. Pero ang Panginoon, lagi silang sinisave. Binigyan sila ng mana, makakain nila sa araw-araw, 'di ba? Yung ika-6 na araw, binigyan pa sila ng double provision. Ibig sabihin, doble pa yung na-harvest nila on Saturday. Para dun sa sunod na araw, sa linggo, kumbaga, yun yung rest day. Or sa Bible kasi iba ang rest day, pero another topic na naman yun, no? Ngayon kasi ang rest day natin, Sunday, no? Pero sa Bible, iba talaga eh. Iba rin. Pero yun, on our next topic na lang yun. Bali, ito, ngayon, ang gusto ko lang i-impart sa inyo is, wake up, gising na, no? Basa ng Bible. Di naman pwedeng lahat na lang nang sasabihin ng pare, pakikinggan natin. At tama yung lahat ng sinasabi niya. Mismo pare, nagkakasala din. Alam din nila na mali din. Ewan ko ba, alam na nga nilang mali, pero yun pa rin ang inaano nila. Basa ng Biblia. Yun ang pinakalumang libro na yata
na panahon pa ng before Christ. Diba? Basa tayo ng Biblia para mamulat, 'di ba? Hindi yung asala lang tayo sa sasabihin ng pare. Ako, marami din akong kakulangan, no. Hindi din ako palabasan ng Bible. Naghahabol nga lang ako eh. Pero nakikita ko kasi parang kawawa yung mga tao, no. Paano kung naiwan kayo? Paano kung hindi kayo umabot? Paano kung yung soul nyo hindi nasalba? Paano na? Hintayin nyo na lang yung fury ni God. Magulat na lang kayo, nasa impyerno na. Mainit, sunog kayo yung kaluluwa nyo. Eh, baka ilan sa kamag-anak natin nandun na eh. Gusto nyo pa ba mapunta doon? Diba? Ngayon, may chance ka pa. Repent. Hingi ka ng patawad sa Panginoon. Confess your sins. Diba? Ang unang paghingi daw ng tawad is i-confess natin kay Papa God. Papa God, sorry, nagkasala ako ganyan. After confession, at least inadmit mo, 'di ba? Oh, thank you kasi naging strong ka for that. After admitting, hinggan ng tawad, syempre kailangan yung pagbabago. Hindi pwedeng humingi na akong tawad eh. Tapos ulitin mo na naman yung kasalanan kasi nandiyan na naman. Diba? Kailangan talagang full repentance. Tsaka iwas sa tukso, yun ang pinakamahalaga eh. Iwas sa tukso. 'Di ba? Habang hindi ka tumitigil sa mga hindi mo nalalabanan yan. Tuloy-tuloy lang. Feeling mo napakadumi mo na, napakamakasalanan mo na wala nang magsasalba sa'yo, 'di ba? Pero hindi mo alam, andyan lang ang Panginoon. Kahit napakadumi mo pa, kahit dami mo nagawang kasalanan, kahit ilang tao pa napatay mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. Hindi siya maramot sa pagbibigay ng pagpapatawad, no? Pero tayo dapat din matuto din tayo sa paghingi. Baka hingi tayo ngayon, mamaya hingi na naman tayo, bukas hingi tayo. Everyday humingi ka ng tawad. Okay lang na humingi ng tawad, pero huwag natin abusuhin ng Panginoon. Alam niya kung kaya mo naman labanan pero hindi mo nilabanan. Alam niya rin kung kaya mo labanan pero lumaban ka. Sobrang saya niya for that, no? So, ito hindi ko na papahabain kasi medyo mahaba na. Gusto ko lang talaga mapag-pray kayo and ma-receive nyo yung healing prayer natin, no? So, Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. To the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Panginoon, anumang nakaramdaman ng taong nanonood sa kabila ng screen na ito, humihingi po kami ng kagalingan. Tanggalin niyo po lahat po ng evil, sickness, cyst, cancer, kahit ano pa po yan. AIDS, no? Napakaraming tao may AIDS ngayon. Lahat po ng karamdaman nila, stroke, kidney problems, liver problems, napakarami po, Panginoon. Any disease sa taong nanonood sa kabila ng screen na to, humihingi po kami ng healing hands nyo, Father. Pagalingin nyo po sila. Tanggalin nyo po yung sakit, yung kirot. Turuan nyo po sila magpatawad sa mga tao din pong nakagawa ng kasalanan sa kanila. Any evil spirit na nasa loob ng katawan nila, who's doing this sickness, itong gumagawa nitong mga na to, sakit sa katawan nila, nararamdaman nila. Alam namin hindi nagmula sa iyo, Panginoon. So I rebuke it in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, kasi I feel your presence right now, and I hope yung nakikinig sa kabilang screen, tinanggap niya yung healing niya rin po, Panginoon. And salamat po sa lahat ng mga nagsasubscribe. Yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin po kayo. I-share nyo rin po yung ating video sa mga taong tingin nyo po nangangailangan nitong video natin para po makatulong din tayo sa iba pa. And share the gospel of God kung kaya po. Kung may ministry calling, habol laban habang may time. Also, last prayer pala natin, habol, no? Father God, humihingi po kami ng tawad
sa lahat ng kasalanan ko. Sundan niyo po ako humingi po kami ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. God bless you all.